Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Raslo Campos, Seminary Edition. At ngayong araw po ay November 21, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Yoke of Christ. Ano ang kahulugan ng Yoke of Christ? And yung scripture po natin ngayong araw is Matthew chapter 11 verse 28 to 30. And yung sabi po dito sa ating concept na Yoke of Christ, the yoke of Christ is a farming metaphor where oxen share a wooden yoke under a master lead. Jesus invites us to take his yoke, symbolize discipline, submission, and rest. Unlike the crushing yoke of sin or legalism, his yoke is easy because he carries it with us and reveals his lordship and grace. He calls us to obey, yet his spirit empowers us to find the true rest in him. And sabi po dito sa ating scripture na Matthew chapter 11 verse 28 to 30, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. From I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light." And yung sabi po dito sa ating teaching number 1, the yoke of Christ is the weary and burden. Sabi po dito na yung yoke ng ating Panginoong Jesucristo na siya yung naglilid na tayo ay in-invite niya sa kanyang yoke, na ito daw po ay pag sinuot natin, ito ay nasusuot and ito ay napipigilan nito or lalim neto yung napapabawas neto yung mga burden natin in life. And teaching number 2, the yoke of Christ invites us to the close relationship. Sabi po dito na kapag tayo daw po ay binigay sa atin yung yoke of Christ, ibig sabihin nito ay ini-invite tayo ni Jesus na makisali doon sa yoke niya na nag-symbolize ng discipline, submission, and rest. And teaching number 3, the yoke of Christ calls us to be His faithful disciples. Sabi po dito na yung yoke of Christ is tumatawag din po ito na ibig sabihin tayo ay kanyang faithful disciples dahil nga po yung symbolize ng pag-invite sa atin ng yoke of Christ is talagang nag-symbolize ng discipline, submission sa kanya, pati na rin rest. And application number 1, cast your burden on Christ because He cares. Sabi po dito, na-apply po natin sa life natin, sabihin natin yung lahat ng problema natin or burdens natin sa ating Panginoong Jesucristo dahil siya lang talaga ang pinaka-unang-una na nag-care sa atin. And application number 2, cherish your relationship with Christ. Sabi po dito, na-apply po natin sa life natin na dapat na-cherish talaga natin or talagang minamahal natin yung relationship na meron tayo sa ating Panginoong Jesucristo. And application number 3, commit to follow Christ's direction. Sabi po dito, na-apply po natin sa sarili natin or sa life natin na dapat tayo nagkukomment talaga doon sa ating Panginoong Jesucristo doon sa mga direction na dapat i-follow natin dahil sa Kanya ay galing yun. And dalang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.